Whereas itong Onyx, choosing to go for Harley and Yi Sun-shin, tapos Alice pa, greedy ulit yung diskarte sa kanila. Ito yung ayaw natin makita sa Onyx, but we'll see kung mas maganda yung early game nila. Magkaibang personality, magkaibang identity ang makikita natin dito sa pagtuloy ng international rivalry, lamang at match point ng Onyx. At mukhang iba nga din yung istorya na makikita natin kasi kanina, hindi makapalag sa pokes ang Aurora, pero ngayon parang gusto nilang iparamdam na kaya din nilang sumabay sa early game. Pero grabe yung ikot ng Onyx ha. Vertical na naman ang gagawin dito. Even right? Aagaw si Onyx. Wow! Kaso nga lang first blood para kay Kirk. Masyado atang napalalim. Pumaling! Pumaling! Pumaling doon! Yung isang basic attack ni Brusco, that would have been a kill against Demon Kite. Or at least yung madedelay nila si Demon Kite na mag-farm. Pero lahat ng yun ay napasama. Bukod sa na gamitan ba nila ng battle spell na magpapahina sa kanilang contention sa next na turtle. Eh, namatay pa nga etong si Kirk. Well, tandaan natin yung previous game. Ganun din naman naging resulta para kay Kirk. However, Uranus kasi yun. This time it's an Alice na talagang hindi pwedeng namamatay-batay sa early game. Paano kaya to tutulungan ng Onyx yung kanilang e-explainer? Kasi kung i-compare nga natin dun sa nakalipas na game, nakuha nila yung lead doon sa Turtle at talagang tinutuloy nila yung pressure dito against the celebrity na si Demon Kite. King Kong nakakuha. Pero yung si Demon Kite parang pinaretry lang kasi parating na yung Turtle. Yung Turtle, medyo bait din yung ginawa dito since wala ngang retry, alam nilang walang retry si King Kong, pwede silang mag-rush. But the question is, would Onyx PH allow them? Ayun nga din yung tanong, di ba? Tapos sa dami din nangyari kanina, halos hindi pa lahat level 4 dito sa Turtle na to. Kasi puro action agad at dito sa baba. Kaso na-delay talaga si Demon Kite dito. Grabe rin yung pagharap ni Kirk. Just trying to zone out members of Aurora and parang hindi ganun yung mangyayari kasi napatagal din, umabot din yung cooldown on the Retribution and nag-decide na ang Aurora, sige, bigay muna natin yung pagong. Tapos 5-man Turtle pa to. Si Yun na Xavero nga. nandun agad. This is not the Onyx that you know na kadalasan medyo passive dun sa early stages. In fact, ang mga nauna sa mag-5-man sa Turtle, ang naalala ko was Aurora pa from the previous season. But Onyx are utilizing expanding rivers, the map of Aurora against them to get the first Turtle. Kitang-kita din natin dito sa screen ang ating Infinix handcam kung paano gamitin ni Xavero dito yung kanyang YSS Super Friends copying the ultimate of Edward. So merong pang laban talaga. Merong pang burst down na dito na pwede tayo makita mula sa Onyx. And not just that, yung orange buff ng celebrity, tinakawan na dito. Naagaw pa ni ni King Kong. Ang ganda nung timing niya dun sa orange buff kasi nakita nila na-visionan nila dito si Demon Kite na medyo malayo pa. So nag-call na rin yung Onyx PH dito. Sige, pwede natin tong i-steal. Tapos tuloy-tuloy lang yung pag-ramp up ng kalamangan. Dito ka mapapatanong is this a question of mechanical skill or self-preparation or aura ba? Kasi parang yung Onyx, kakaiba yung angas nila ngayong araw na to na hindi madaling i-explain. Pero pag pinanood mo yung laban nila, yung galawan nila, kahit namamatayan sila kay Kirk, Brusco going in for the flicker, alam mo yung parang nararamdaman mo yung angas sa kanila na they're feeling confident today. Lalo na dun sa taas. Parang kanina pa natin nakikita na 1v1 Xavero versus Doming Kite. Nakikita natin na lamang si Xavero. Tapos yung panggugulo din ni Kirk, talagang tinutuloy. Ito nga talaga yung angas. Mukhang nagising ang Onyx dito para makipaglaban. Raging Sandstorm, panimula pero nakapitan ng Deadly Magic! At my mukhang wala God! nakawala ito si Demon Kite. Grabe yung aggression na ipinapakita ng Onyx PH. Lahat ng pwedeng kunin, kinukuha nila. Walang itinitira. Pati yung mga miyembro na gusto lang humarang, gusto lang silang pigilan, hindi nila pinapatawad. And that's Brusco to get the purple buff. Sabay transfer sa top. Sobrang aktibo dito para kay Brusco. Alam niya din kasi. And while that's happening, etong si King Kong nakakuha na ng Turtle. Umaamba din si Prince. Yung Turtle nakuha na dito ng Onyx. Pero makakapag-clear pa rin si Doming Kite. Ibang klase yung tapang and yung aggression na meron ng Onyx ngayon.
Yung mga tipong hindi tumitigil at hindi nakakampante itong Onyx Philippines. Every time nagagawa sila ng play, immediately kapag alam nilang sure na nila makukuha yun, papunta na sila sa ibang parts. Then that's also because of King Kong on this Harley. Nung pagkakuha nila nung kill doon kay Demon Kite, automatic pumunta agad siya doon sa Kramer na dapat ay mapupunta dito sa Aurora. Kaya naman, sobrang taas na ngayon ang lamang ni Harley over his opposition. They're really steps ahead against Aurora. Na tila ba, hindi pa nga Aray! tapos yung laban eh, meron na silang ginagawa pa. Napakagandang Violet Requiem. Huli dito. Sa Bruno On the pa! Brusco, pero may follow up. Coming in from Kirk. At hindi mapayag na wala atang kapalit. Pero grabe na rin yung ginagawa dito ng Aurora. Kaso nga lang si King Kong trying to get Yue, but Yue will survive. So this time, Prince! nako po, masyadong lumalalim na ang Onyx PH. At dahil doon sa kill on to Brusco, masasabi natin, napalag-palag na kahit na lamang yung Onyx eh. Unti-unti sila nakakabawi. Tapos sa taas, 1v1. Aray! Kung kanina pinaparamdam ni Savero siya yung lamang Doming Kite eh, hindi rin papayag yan na naaangasan siya. Napakagandang depensa mula sa Aurora, lalong-lalo na si Light. And of course, Yue with the movements. Uy! A crucial flicker right after the Raging Sandstorm, pero babawi naman dito si Demon Kite with a spatial migration sabay kuha ng kill. Napakagandang huli na magmumula sa Aurora. Gold laner ang naging palitan doon. Talagang naka-ready ang mga teams natin dito. So in compare with Game 1, nakakahanap ang Aurora ngayon ng pagsabay dito against Onyx. Kasabay nila. This is also the strength of their composition. Pati na rin yung ipinapakita ni Doming Kite dito. Kaya naman Harith ang kanilang napili na gold lane para itapat sa Yisen Chin ni Savero. This time though, Savero ang nakakuha ng kill. So mas parang lalamang sa kanya. Onyx are happier with the trade for sure. Pero nandito na si Demon Kite. Reverse down yung turtle. May vision yung Onyx PH. Trying to zone out pero si King Kong nakaabang lang. Sino kaya maka-retry? That is still gonna be King Kong securing the objective. Nakikita natin na nakakabawi yung Aurora pero agad na may sagot yung Onyx PH. Ikaw ba namang level 11 kumpara sa level 8 ni Demon Kite? Nagpupunga na yung lamang ng Onyx with that retribution still coming out from King Kong. At dito rin natin makikita na after na makuha ng Onyx yung turtle, nag-iinit agad yung mata nila patungo sa itaas. Gusto talaga nilang kunin yung kalamangan against Doming Kite. And the good thing para din sa Aurora, sila din, at least kahit papano, mini-mirror nila yung rotation ng Onyx. Kaya naman kahit papano, hindi ganoon kalaki yung lead na na-establish dito ng Onyx. But then again, grabe Kill coming in from Oh. Demon Kite. Zaman Force has been forced. Pero si Super Prince, makakatakas lang din naman. So nagkakaroon tayo dito ng pakiramdaman na nagmumula sa dalawang kupunan. Wow. Pero dahil kasi sa mga nangyayaring ganun, nagkaka-time itong si Savero para umobjective. Tama ba, Wolf? Kinopya niya yung ultimate Kinamay- ng Zushin para Ganun na lang nga. mukhang may flicker siya? Mukha siyang nag-flicker doon, but that's just the Crimson Beacon. Sabay TP. Inuna ba yung tumipi para aurahan yung katapat nila? Tingin ko, parte din ng play ng Onyx dito na inisin yung kanilang mga katapat at ma-frustrate yung mga members ng Aurora. Bubble C, di naman katulad to ng previous game na walang fighting chance sa Aurora. In fact, nafe-feel ko din dito na meron silang damage. Lagi tandaan ang isang Harith. Kapag nakakuha ng mga items dito, kaya Naku! mag-burst! Pero tingnan natin yung makasurvive si Yue. Andyan din naman yung assistance coming in from Doming Kite, so Yue will survive. Pero yung mga ganong play coming in from King Kong, yung mga nang-ambush siya, yun ang kailangan iwasan ng Aurora. Kulang nga dito ang Aurora ng isa at mukhang lalaban na naman ang Onyx. Napakaganda ng pasok. Si Edward makasurvive. Napakaganda spatial migration sa may Violet Requiem. That is gonna be a kill out to Brusco. Pero si Demon Kite naman ang magiging kapalit. Kirk dito, makakuha ba? Pero mukhang aatras sa mga miyembro. At dyan din naman yung follow-up. Pero hindi pa rin tapos ang Onyx PH. Pumapalag pa rin sila. But it's gonna be a 2-for-1 trade in favor of Aurora. Ang kagandaan dito, nakip din ng Aurora yung kanilang mid lane into the upcoming team fights. Siguro masakit lang dito is Demon Kite was the sacrifice at lalong-lalong lalamang si King Kong dito sa retry. Pagdating ng first turtle, but that kill gives you hope pag ikaw ay Aurora. Dalawa in Savero. exchange for one. Savero, nakaabang! Nakaabang si Savero dun sa damuhan. Napilitan gumamit ng flicker si Doming Kite. Lalamang naman dito when it comes to resources ang Onyx. But definitely for Aurora, kung usapang damage, nakikita nga natin, kaya din nilang pumalag. Hindi ganito yung nakita natin dun sa game number 1. And definitely yung adjustments sa draft, nakikita at nagre-reflect na dito. Pero ngayon na lamang pa rin ang Onyx, makakalaban ba
ang Aurora dun sa Lord. Nag-clear pa si Doming kahit doon sa itaas. At mukhang maghahanap muna sila dito ng pwedeng pick-off-in. That is the chastise Poldron picked up by Brusco. Pangalawang item na yan at 10 minutes. Pag ikaw yung roam, tapos 10 minutes, First Lord, meron kang 2 items. Ang saya, talagang pwede kang mang-bully. And we'll see how Brusco will utilize this as a Kalida. Back-to-back na games na nakita natin. 5v5 Lord Dance. Mga pokes ang nakikita din natin dito. Sumisilip sila Brusco. King Kong dives in. Napagandang harang mula kay Edward. Sila naman ang counterplay. Pero agad na babalik sa kanyang sombrero. Wala namang mahuli dito si Kirk. So ngayon, gagawa ng play si Brusco. And he will capture Yue. Sabi of course, bibitawan ni Dominic Kite. Gagawa ng play ang Aurora para makabawi. Makakakuha naman ng isa sa bunot na bahagya. At makukuha din si Brusco. Pero hindi pa rin tapos si King Kong sa kanyang killing spree. And he will take down 2. Grabe yung mga crossover moves na nakikita natin dito. May presence of mind mula kay King Kong. Ang napakarami niyang na-touch doon. At for sure, Aurora, napa-overcommit sila because of that. Now King Kong will collect this Lord as their reward. And most importantly, yung pitas sila kay Yue, sobrang gandang target para dito sa Aurora. Siya kasi napakalaking threat. And you can see Super Prince, napaka-confident na ngayon. Available pa kasi ang kanyang flicker. Nandun yung damage talaga. Nakikita natin nakakapalag talaga at may trade Oo. yung Aurora. Pero merong mga ginagawang kakaiba. Itong sila Sigma Jungler talagang nagpapasikat sa ngayon. Ako nagulat ako actually dun sa ginawang Raging Sandstorm ni Brusco. Isa pa yun. Kasi parang ang call doon, okay, failed attempt, back na. Pero sabi Brusco, hindi, may ulti pa ako, gamitin Laban natin to. lang. Walang babawi dito. Laban lang ng laban. Technically speaking kasi gantong Harley na snowball, wala nang downtime yung second skill. Ayan, nasa taas ha. Nakaabang siya doon. At dito nga natin makikita yun, Wolf. Grabe no, na ma-maximize ng Onyx yung mga resources na meron sila. Sa mga hindi nakakalam sa Harley, gantong moments na tatlo na yung items mo, tapos ang taas na ng level mo, yung duration ng second skill, habang nakaabang, enough na para mag-second skill ka ulit. Ayan, sakit oh. Deadly Magic na walang tama ng baraha. Halos lang. mga lahati. Seal play. Si Yue. Seal play sila dito kasabay sa pagmarcha ng Lord. Si Kirk ay nakababad. At nandyan pa yung vision na magagaling kay Savero. Pero tila ba, madali lang to para sa Aurora madepensahan. Wow. Mabibigay nila ang kanilang inhibitor turret on the top side. Pero they will survive. This is the 12-minute mark. And kung makikita natin dito, sobrang pataas lang ng pataas yung kalamangan. Tsaka yung tempo ng game, kanina ang bilis-bilis. Ngayon, pinapabagal na ulit ng Onyx. Sila ang in control, sila ang pumipigil. Ito sa ginagawa ng Aurora. Week number 1, week number 2, hindi ganito gumalaw ang Onyx. Pinakita nila na lahat ng weakness na sinasabi natin sa kanila ay hindi na nila gagawin at mas bibilisan nila yung paglaro. Priority pick on the Khalid. At nakikita natin na yung Onyx nagbe-benefit dito. Bumababad si Kirk. Pati yung purple buff ayaw nang ibigay ng Onyx PH. Napilitan na lang tumakbo at lumayo dito. Itong si Demon Kite, matagal pa naman bago mag-spawn yung Lord. But definitely, para sa Onyx, kaya kasi nilang humanap dito ng mga pick-offs because of King Kong. Kala ko mag-go si King Kong pero grabe yung disiplina. Kasi may mga players na pag ganun, kaya niyang i-deadly magic baraha yun Pero alam niya rin na may possibility may kasama. And the Winter Crown is also available kay oo. Demon Kite, so hindi magiging worth it. Siguro may world na maganda mag-force ng Winter Crown, pero kung exchange sa buhay niya, lalo na 3-0-1 siya, patuloy shutdown siya doon, talagang matatamaan ng Onyx 20 seconds before the Lord. So, patience mula kay King Kong. Lamang din ang Onyx when it comes to minion waves sa itaas. Lalong-lalo na wala nang ang base turret dito ang Aurora. Again, dumadating tayo sa punto na parang nauulit yung nangyari kanina. Yung unti-unting lumulobo ang lead at unti-unting napapasakamay ng Onyx ang control. Nandun na ulit tayo. Pero ngayon ang Aurora, sumisilip pa rin naman sila. And si Demon Kite, nakita niya sa baba si Kirk. So si Kirk dito ang popronta. Nakaabang pa rin naman ang kanyang flicker. Crimson Beacon. Pari siya Throne of Ruin anytime he wants. Nag-flicker si Light. Pero yun bawas na ang members ng Aurora dito. Si Edward. Sinashove away na lang sila. Edward will be forced to use the flicker. And nahabol pa rin si Kirk.
with a flicker play. Pero andyan naman yung Lantern, iilawan lang sila isa-isa. Pero si Kirk, sobrang kunat talaga at nakuha na nga ng Onyx PH yung Lord. Aurora will defend. The Kirk hit deck is doing it. Ibang klase yung zoning na ginagawa dito ng Onyx PH. And with the lineup of Aurora focusing on Magic, mula kay Doming Kite, kay Demon Kite, as well as Yue, lahat sila Magic build, even is Light. Kaya naman yung item dito ni Kirk, Radiant Armored Oracle, enough na para tumangke sa front lines. Super Friends, sumisilip Oh. sila dito. Napilitan na gumamit doon ng kanyang Crimson Beacon kasi hindi Aroy! nakahuli, pero ito ang huli. Napakaganda setup mula doon kay Brusco, pero maaari sila mapunish dahil masyado nga silang malalim. King Cole will try to find a way, pero ang mahuhuli, walang iba kundi si Kirk. Ito na yung nahatay ng Aurora. Ito na yung ilaw na kailangan nila abutin. Kaso nga lang, an XP laner for an XP laner. And now, mukhang kaya pa namang depensahan ng Aurora to. Pero pinaplano ng Onyx Philippines na makabasag ng isa pang inhibitor turret at kung mag-fail man sa mid, meron pa silang second try dito sa may bandang May ibaba. kasama pa silang minions dyan sa baba. Si King Kong pumasok na naman. Aray. Bino-burst down nila kahit sino na yatang makita. At tinatry naman ng Aurora ditong dumepensa. But definitely for Onyx, they are the ones in control. Sobrang pinapakain dito ni King Kong. Pinapain yung kanyang sarili para lalo lang talaga makapag-omit ang Aurora. Ang dami niya nang naiwalagan dito. Even sa Vero. Uy! Super Friends, sobrang low. Nakapitan man si Doming Kite. Pero with the Zaman Force and those Chrono Dashes, he will survive. Grabe na yung Onyx PH, no? Talagang total control talaga. Hinuhold lang nila yung all 3 lanes. Kaya nga eh, at mukhang babagal na ulit yung tempo dito sa game na to dahil dun sa mga nag-fail na attempt nila King Kong to pick off one, parang ngayon eh, didisiplina muna sila. Yes. There is a lot of ways para dito sa Aurora na makabawi pa rin sa laban na to dahil na rin yan dun sa Arif. Pero yung Onyx, marami ring ways para mag-initiate. Pwede sila magsimula with Prince, with Brusco, at pati na rin ito kay Kirk. And then, itong si Savero, eventually, nakikita na natin na sumasakit na. Even getting the double buff dun sa top lane, yung nakaw niya isang purple buff, parang dalawa yung jungler ng Onyx. Nagbago lang naman yung kanyang spell, di ba? Normally, retry, di ba? Retry. Ngayon, naka-flicker lang, pero ganun pa rin naman. Yung pwede nang i-provide dito, lalong-lalo na, kalahating minuto, mag-spawn na ulit ang Lord. Makaka-contest na ba dito ang Aurora? Isang sakit din kasi sa ulo, yung Mountain Shocker. Parang right. hindi makagawa ng play ang Aurora dahil dun sa vision na meron ng Onyx. Para sa akin, makakaya nila kumontes pero dapat tama yung target nila. Hindi pwedeng si Kirk, hindi pwedeng si Brusco dahil dun sa Radiant Armor. Pati na rin sa mga magic defense na available dito para sa side ng Onyx. Kahit nga si Prince, baka hindi magandang target. At the same time, ito namang si Kikong at si Savero, ang daming beses nagpapabait at nag-outplay. Nagre-reflect lang dun sa kanilang katapat para makatakas at mag-overcommit ang Aurora. Sinimulan na ng Onyx ang Lord. Sumisilip din naman si Patrick dito ni Light. At mukhang lalaban sila dito. Folks are coming in. Tatry i-reset to ng Onyx. Mukhang hahawakan na yata to ng Aurora. Conceal play mula dito kay Brusco. Anytime pwede niyang bitawan yung Raging Sandstorm. Pero si Savero ang gustong habulin doon sa may madalikuran. Sino kaya makakuha? The Turtle. That is gonna be Demon Kite. Pero kailangan na nila magsitakbuhan dahil naghahanap na ng mga pwedeng kitilin ang Onyx PH. At merong may iwan, merong mabibigyan. At yun, si Edward at si Demon Kite. Even Light is running for his life. Pero si Doming Kite ay gagawa ng play. 7 Force, Chrono Dash. Lahat ay bibitawan na. Mukhang kakayanin niya namang dumipensa dahil nasa kanila din naman yung Lord. Napakaganda ng ginawa dito ni Light, buying time on to Kirk. Kaya naman hindi makapuwersa ang Onyx PH. Grabe yung mga zones na nakikita natin dito at grabe din yung ginawang pag-zone out retry ng Aurora para makuha nila yung Lord. Pero itong dalawang to, kanina pa nagkukulitan. Gapiso na lang ang buhay ni Light at mukhang tatanggapin niya na. Tatanggapin niya nang mamamatay siya doon. Binenta yung Imo. immortality para kung sakali magkaroon ng next clash. Meron pa. Meron pa. Wow. High level play coming out from Light. Of course, mawawalan siya ng kalahati ng gold na yun. So medyo masakit pa rin at kailangan pa rin hintayin. Pero madali na lang maabot yan. What a team fight mula dun sa Aurora. Isang bagay na maganda is hindi yung long lane ay nandito sa side nila. So parang hindi sila napushan dun sa may bottom lane which meant na kayang-kaya nilang pumalag dun sa Lord team fight at maganda rin na sila yung nag-initiate over Onyx. Uy, pero tila ba mag-force yata dito ang Onyx. Okay, Edward, go. tumalon na!
Nabigyan Ang si sakit. Edward. Masyado atang masakit na yung damage ng Onyx PH at hindi niya na kinayang saluhin pa. Alam mo yung plano ni Edward. Gusto niya lang guluhin, gusto niya lang makahuli kasi kaya niya namang sumustain. It's just that Onyx PH is too much right now. And Gra- Super Friends, yung Terrify, nakita mo yun? Enough na yung duration ng Terrify dun kay Lapu-Lapu para mapatumba. And look at that, very well coordinated attack mula sa Onyx. Kinakabahan ako dun sa mga nangyayari kasi pati yung Torre, ganun na sila kagigil. And Kirk once again. Throne of Ruin play coming in from Kirk pero mukhang hindi ata ito magta-translate. Not unless mag-all-in na rin ang Onyx PH. Apat na dedepensa mula sa Aurora. Bumibase lock ng bahagya si Sabero pero mukhang madedepensahan naman. Ngayon, ano kaya ang magiging plano ng dalawang kupunan? Onyx PH will decide to back off. Mukhang base turrets lang muna ang gustong kunin dito ng Onyx. Makakadepensa pa rin naman ng Aurora, pero mag-spawn na ulit ang Lord. 8 seconds na lang. The previous time, Makakalaban ba sila dito? mas Will? mahirap for sure kumpara dun sa previous one. Quirky, dahil this time, yung kanilang minion wave ay kailangan nilang sagutin. At ang Onyx, dahil malapit na mag-spawn yung minions, yung Lord, yung minion wave hindi na nila minanage at mas gusto na nila mag-burst na lang dito. Pwede ito maging opening para sa Aurora. Sumisilip sila dito. Edward, pumasok na. Gusto mo muli ni Edward pero siya ay nagkamali. Ngayon naman si Kirk ang gagawa ng play. Gaganti na ang Onyx PH pero right after the counterplay, okay, Lord muna tayo. Kung focus nga muna, disiplina pa rin ang paiiralin dito ng Onyx. Pero sumisilip pa rin ang Aurora. Gusto pa rin yata nilang lumaban dito sa pagharap ni Light pero ang kunat din talaga ni Kirk. Sino kaya ang kanyang kakapitan? Violet Requiem forced to use si Demon Kite just to escape. Kirk and Kirk again with those TPs. An easy Lord para sa Onyx PH. Demon, kahit the moment na nagpakita siya sa Onyx, gino agad ng mga members ng Onyx and Kirk ngayon. Yung Alice na fourth pick, na tatlo yung magic defense, tapos merong Winter Cloud. Nakikita nyo naman, hindi siya natakot at all. Lalong-lalo na dahil si Edward nagpakita dun sa may base ng side ng Aurora. So walang physical damage na magiging threat para sa kanya. Napakagandang pag-abuse ng Onyx sa lineup na naging choice dito ng Aurora. Kaya hindi natakot si Kirk mag-spam ng TP kasi alam niyang kukulangin sa damage output dito ang Aurora. Pero ang hindi kukulangin yung mga pulutong ng minions na parating Dami. at papasok dito sa kupunan ng Aurora. Ito na nata ang perfect timing para sa Onyx PH na gumawa ng play at tapusin yung laban na to. Medyo makapal ang naiipon dito sa may bandang kita. Habang yung Aurora trying to defend pa rin. Si Kirk ang makakapitan. Winter Crown play coming in from Kirk. Just trying to survive the fight. And Tommy Kyle will fall down. Nagkakapalitan na. Nagkakabilian na ng mga emo. Pero yung Onyx Philippines ang